Kitang-kita ng dalawang mata ko ang pagtataksil na ginagawa ng ampon ko at ng asawa ko hanggang sa, Dear Ate Vine, gusto ko lang maglabas ng sama ng loob ko dito sa iyong programa. Itago niyo na lang ako sa pangalang Tess. 20 years na po kaming kasal ng asawa ko. Pero kung sa pagsasama ay nasa 25 years na, dahil nagsama muna kami ng ilang taon bago kami kinasal, mga bata pa kami noon, ako ay 16 lang at ang asawa ko ay 15 lang, may nangyari sa amin noon at ako ay nagdadalang tao. Kaya wala nang nagawa ang aking magulang kundi pagsamahin kami. Dahil mahirap lang ang buhay namin, maraming naririnig ang asawa ko mula sa pamilya ko. Kaya naman umuwi kami sa kanila at doon tumira. 6 na buwan pa lang ang aking tiyan nang bigla itong humilab bago pa ako madala sa malapit na klinik. Lumabas na ang sanggol at wala na itong buhay. Dahil nga bata pa ako noon, alam ko marami pang pagkakataon na magkakaanak kami. Ngunit 3 taon na ang lumipas, hindi pa rin kami nagkaanak. Isang araw, habang kami ay nagsisimba, may lumapit sa amin na batang babae. Umiiyak, iniwan daw siya ng mama niya. Nasa 5 taon gulang na siya, kaya inuwi na lang namin sa bahay at itinuring na tunay na anak namin. Para lang kaming may bunsong kapatid na inaalagaan. Noong una, hindi pa pumayag ang aking biyanan, pero hindi naglaon, hindi na rin sila tumutol. Dahil mabait na bata yung si Angel, lumipas ang mga taon, naging magandang bata si Angel. Lalo na nang siya ay magdalaga, mas malapit siya sa asawa ko dahil masyado niya itong na-spoiled. Dahil hindi na nga kami muling nagkaanak pa, kaya ibinuhos na namin kay Angel ang pagmamahal namin. Bilang pangalawang magulang, lingid din naman kay Angel ang kanyang pagkatao. Ako yung taong hindi malisyosa, lalo na't itinuring ko ng pamilya. Kahit dalaga na ang anak ko, sweet pa rin siya sa papa niya. Humahalik sa pisngi, kumakandong. Minsan nakikita ko naghaharutan talaga. Kapag nga andito sa bahay ang aking biyanan, siya ang nagagalit, masagwa raw tignan. Pero hindi namin pinansin yon. Fast forward, nakahanap ako ng magandang pwesto sa bayan. At ginawa ko itong kantin, kaya naging masabala ako. Minsan sa pwesto na rin ako natutulog, lalo na pag alam kong pagod na ako. Or gagabihin din naman ang asawa ko sa pag-uwi. Binibiling ko na lang kay Angel na asikasuhin ang papa niya, pero hindi ko alam na iba na pala ang inaasikaso niya. Halos 2 taon bago ko pa nalaman ang katotohanan. Isang gabi, balak kong sa tindahan matulog, pero nagbago ang isip ko nang may nabasa akong isang text. Hindi ko alam kung kanino galing, pero hindi ko nagustuhan ang nabasa ko. Sinasabi na gumagawa ng milagro ang mag-ama ko. Kinabahan ako. Nagtagpi-tagpi ang lahat ng mga nasa isip ko, pati na rin ang mga sinasabi ng iba, pero sabi ko sa sarili ko, hindi maaring magyari iyon. Pero umuwi pa rin ako, mga 10 PM na yon. Patay na ang mga ilaw, maliban sa isang kwarto. Pagpasok ko, wala ang asawa ko sa loob ng kwarto namin. Mas lalo akong kinutuban. Dahan-dahan akong nagtungo sa may ilaw. Sa kwarto ni Angel, nasa labas pa lang ako ng kanyang pinto. Ibang ingay na ang naririnig ko, isang ingay na halatang may nagmimilagro. Nanginginig ang buo kong katawan. Tumutulo ang mga luha ko, pinakinggan ko muna. Puro ang hiyaw ni Angel. Sabi niya, Papa, grabe Rapsa. Sige pa, kainin pa, sagot ng isa. Pagkatapos ako naman palaging ikaw na lang at maya-maya nga. Pagsilip ko sa pinto na hindi naman nakasara. Siguro alam nila na hindi ako dito matutulog. Kitang-kita ko kung paano minamodya ko ni Angel ang junjun ng asawa ko. Na kahit minsan, hindi ko nagawa yung kay Mister. Diring-diri ako. At bigla akong pumasok sa loob. Sumigaw ako ng mga hayop kayo habang umiiyak ako at nasaktan ko si Angel. Nabigla sila sa pagpasok ko kaya hindi nila alam ang gagawin nila. Lumantad ang kahayupan nila sa akin. Hindi ko nakayanan ang nangyari at nawalan ako ng malay. Nagising ako ay nasa klinik ako. Malapit sa amin, iyak pa rin ako ng iyak. At ang asawa ko lang ang andoon. Wala siyang ginawa kundi humingi ng tawad. Hindi niya daw alam paano nagsimula. Basta ganun na lang ang nangyari. Sa loob ng 4 na taon na pala, nakikiusap pa ang asawa ko na huwag ko na daw palakihin ang issue. Baka daw malaman ng nanay niya at iba niyang kaanak. Malaking kahihiyan daw para sa aming lahat. Ngayon parang ako pa ang kailangan mag-adjust dahil sa sikreto ng pamilya namin. Tumira na lang ako sa tindahan ko. Hindi na ako umuwi sa bahay namin. Parang sila na ang tunay na nagsama. Palagi akong pinupuntahan ng asawa ko dito sa tindahan. Pinapauwi na niya ako pero sabi ko, hindi ako uuwi hanggat nasa bahay si Angel. Isang nakakagigil pa ang kanyang ibinalita dahil buntis ito at ito pa ang kinatuwa ng asawa ko. Dahil sa wakas, magkakaanak na talaga siya. Kaya sa pagkakataong ito, alam ko sa sarili ko na ako ang talo. Kahit pa kasal kami, wala din naman kaming anak, sobrang sakit, pero minatili ko ang katahimikan sa pamilya namin. Nagpanggap ako na okay lang kami. Kahit ang puso ko ay nagdurogo na,
Sa mga katulad ko na nakakaranas ng problema, paano nyo ba nakakayanan ng lahat sa totoo lang? Parang hindi ko na alam ang tama sa mali? Sana may makapagpayo sa akin dito. Mabuksan ang aking kaisipan. Wala kasi akong mapagsabihan, kaya dito ko na lang idinaan.